Guys, congratulations. Well, kaya kami pa-congratulate din dahil bagong single nyo. May ila-launch kayo soon. Kung nasan tayo, pwede sabihin. Charot. Ang space na to, ang tawag sa kanya ay Liwanag House. Tinis namin siya a couple of months ago, pero finally, sa May 18, magbubukas na siya. Kaya excited kami doon kasi ang space na to, marami kami gusto mangyari sa space na to. First and foremost, para siya sa Liwanag, which is yung fan community namin. Para makapag-hangout, makatambay, chill, kwentuhan, palamig. Pero someday, gusto rin namin na yung, eto mismong area na to, kung nasan tayo, makapag-workshops ng iba't ibang klaseng music, tsaka kahit hindi music related, like mental health, yung mga advocacy namin. Dito rin siya gawin. Ang pangalan, kaya yung nakalagay na word dyan actually, Pohon. Kasi yan din po yung pangalan ng non-profit ng banda. At marami kaming mga advocacy, at yung mga workshop na related doon sa advocacy na yun, advocacies na yun, dito namin siya gustong gawin sa space na to. But thank you for sharing that. Parang it's the first of its kind. Oh, wow, talaga? We never thought of it that way. We do know that we have experience store everywhere, di ba? Nagdadala tayo ng mga exhibit ng ibang mga, let's say, K-pop, ibang artists all over the world. But the initiative that the band has is really wow. Kasi may mental health, it touches on advocacy, not just music. It transcends beyond. I think it goes hand in hand with what we've always been passionate about. Finally lang, nagkaroon kami ng opportunity to have a space to do more than what we've ever done before. Kasi pagka actually nandito ka na at kumbaga yung through action, through workshop, through having community activities na nagsisimula dito, talagang mas concrete palalo yung magagawa mong change, di ba? Kaya excited kami doon. Di namin alam kung paano siya mangyayari, pero at least yung space nandito na siya. It's your way of giving back to the Liwanag. Opo, definitely. We feel that we've experienced a lot of blessings in our career, and we want to be able to share not just these blessings but also the experiences we've been through, and also the help of people that we have been fortunate to meet, like so along the way, na so many brilliant people na hindi lang sa music. Kaya kung dito mangyayari yung mga workshops na yan sa space na to, sorry. Galing. And actually, and kung may launching pa to na date, kaya patikim pa lang yan natin. And congratulations about that. Let's talk about Comets. And parang nakita ko nga rito, co-produced by Indonesia's Petra Sihombing. Ano ibig sabihin nun? Okay. Comets is our newest single. It's been 4 years in the making. Unang tinugtog siya sa Facebook Live nung 2020. Nakatira pa kami sa isang bahay noon, nagkikita tayo nun sa Zoom. Tapos yes, parang Opo. ako sa tour. Sa virtual tour. Sa virtual tour, di ba? Oo. Natinur namin yun. Tapos yung isa sa live namin, randomly tinugtog ni Paolo yung song. Tapos nagtataka yung mga tao, anong song yun? Anong song yun? Tapos never namin sinabi. Eventually nilabas namin, ang tawag dun Comets, ganyan. Pero hindi pa nila alam kung bukod dun sa narinig nila, ano pa yung mangyayari dun sa song. Susunod namin siyang tinugtog nung 2022. Kabubukas pa lang ng buong mundo ng slowly inching the way out of the pandemic. Una namin siya nagtog sa Dubai. So nung nag-show kami sa Dubai sa mga kababayan natin doon, preview ulit namin yung song. At nung homecoming concert ng 2022, tinugtog namin siya dito naman ulit for the first time na sa maraming tao. Pero lahat ng yun, never namin siyang nilabas. So, nung nag-post kami nung May 10, nung few days ago, nagulat kami kasi kami, tagal na namin siyang ilabas yung song. Pero marami na pala naghihintay nung song. Like nakalagay, 4 na taon ko na itong hinihintay. Grabe. Tapos yung isa may hinanakit pa parang, 4 na taon niyo akong pinaghintay sa kantang to. Parang, sorry po. Tapos, iba-iba na kasi rin yung attachment nila dun sa song. So finally,
nag-decide kami na ito na yung right time. And yung timing na yun, malaking bahagi doon, si Petra from Indonesia. Long story short, nakilala namin siya at pumunta siya dito. Bago kasi ito nagbukas, dito rin namin parang workshop yung mga song. Yung song. So, yung Comets, pumunta siya dito, tapos pinarinig namin sa kanya. Tapos, may mga sinuggest siyang i-modify, like, paikliin, baguhin, ganyan. At, like, yung arrangement, mga areglo na ideas, ganyan. Talagang katrabaho niya yung buong banda. At ang pinakamahalagang part, si Petra ay Pogi. So, yung ginagawa din ng yung ginagawa din ng producer, TPH, para siyang prof mo sa school na may paper ka, may nasulat ka na, kompleto na yung ideas mo, kompleto na yung structure. Pero magko-consult ka sa prof mo, like, uy, sir! Uy, sir! Kumusta tong paper mo? So, parang he just makes these tweaks that make the final product a lot more digestible, a lot more cohesive. So, yun yung role ng producer. Like, kasama namin siya sa studio when we were putting down our parts. Parang, even to the very last bit of like the recording process, may mga inputs siya every now and then. Like, uy, okay yan, that's nice, yes. Interested din kami sa pagpasok niya kasi, hindi siya taga dito. So, tapos, pero, ang laki na nung experience niya, ilang taon na rin siya nasa industriya ng music doon. Kaya, yung tenga niya, yung musical mind niya, ibang-iba. Kaya, nung una namin pinarinig, actually yun agad yung parang curiosity namin. Ano kaya ang feeling niya sa song na to? Hindi siya taga dito, hindi niya alam yung music namin. So parang, tignan natin. Tapos ang galing kasi nag-gel talaga siya together. Kaya nga nung sabi ni Andrew, yung binigay niyang insight, hindi naman niya like binago ng sobra yung kanta, pero yung iilan na nabago, parang kailangan talaga siya. Parang importante yun as artist, no? Kasi talagang immerse na kayo dito. Opo. Sobrang established na kayo dito. But honestly, pinapatugtog din sa iba't ibang bansa yung mga kanta ninyo. Pero yung parang tama ka, may fresh ears. Fresh ears talaga. Mahalaga yun. Mahalaga yun sa kahit saan. Yung may humihingi ka ng insight ng mga tao na wala dun sa kung nasan ka. Sa box. Sa box, sa circle mo. Kaya si Petra, tas nagkataon po na swinerte kaming ka-vibes din namin talaga siya. Parang ang gaan-gaan ng loob namin sa kanya. Pero ito balita ko malungkot yung Comets. Ay, nako. Bakit? Hindi siya malungkot lang. Bittersweet. May ano pala. Parang may may liko. Kasi, naniniwala kami na sa mga kanta namin na malulungkot, kailangan panindigan mo rin yung kalungkutan. Kasi, hindi ka darating dun sa pag-asa at ligaya dun sa dulo kung hindi ka dadaan dun sa kalungkutan. Yung Comets, yung Comets kasi essentially, kaya siya Comet. Kasi gaya ng mga Comet, dumadaan sila sa buhay natin. Dumadaan sila, pero hindi sila nagsistay. Parang, ang ganda-ganda nilang pagmasdan, pero aalis din sila. Kagaya ng ibang mga tao sa buhay natin, mga relationship, mga karanasan. Kumbaga, ang dulo niyan sa mga hindi nagtagal na mga bagay. Sila din, mga alaala, mga memories. Na sa dulo kasi nun gusto namin okay, i-feel mo yung pain na hindi siya nagtagal. At nasa kanta yun, kaya masakit siya. Pero sa dulo, mapapaisip ka na, ba't nga ba hindi siya nagtagal? At mapapaisip ka rin na, baka nga, yun yung dapat mangyari. Na may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi nagtatagal at okay lang yun. Wow. Dadaan lang sila. Sakit. Dadaan lang. Sakit naman, no? Kailangan mo Parang ayoko mag-move on. Ayun, yun lang. Move on tayo. Pero, yun nga yung maganda daw sa song Kasi in Ayun nga. 4 minutes, Ma-realize yun. tsaka in 4 minutes, madadaanan mo yung sakit. Pero sa dulo, mararating mo rin in 4 minutes. Sana, 4 minutes lang. Sa dulo, mararating mo rin yung 4 minutes na
Okay, gets ko na. Wait, anong Oo. linya yun? Siyempre, alam mo na, sa Filipino, ito na yung Oo, next. nako. Ito na yung next sa Panang Anong linya yun? Oo, ito na, alam na, nag-record na si Bon, alam niyo na ibig sabihin. Bakit favorite line nyo sa sample? Sample. Kasi kakantayin na lang namin. Kakantayin namin yung linya Oh! noon. So basically yung part na nagtatanong ko pa, yung chorus, which is yung why do comments come my way if they were only meant to pass? Why did your love fill my days if it was never meant to last? Tapos yung part na parang natatanggap ko na ganyan. Yung, and though these nights are turning gray, still I am thankful for what's past. I know there may come a day when I will finally understand that it was never meant to last. Was it never meant to last? Oh my God, bravo. Sobrang sakit. Ako din. Ano, kinakanta mo ano yun? Yan na nga po yun. Parang yun nga, di ba, actually, wala namang pinagdadaanan. Parang binigyan niyo ako ng pagdadaanan. Ang tawag po dyan actually ay empathy. Kasi kahit hindi mo nararanasan yun, napipil mo. Sobrang nga ata sa Oo. kayo eh. Grabe, pero actually, natutuwa pa ba kayo pag kunwari, nagtutour kayo, tapos hindi nila alam nandun kayo, tapos piniplay yung kanta nyo? Ako, promise, na-experience ko yun sa inyo. Nasa Tokyo ako, as in sobrang random na hotel, na 5-star nagbe-breakfast ako, tapos, biglang tinitog yung leaves nyo. Kasi nirecord ko, I swear. O, pinanakot ko sa inyo. Basta may trabaho yun Oh, It's a sign. kayo, nangyari ba sa inyo yun? Well, obviously po Wait, sa wait. reaction namin yun, Hindi. natuwa kami. Pero, Hindi, pero random man ako nga, feel Oo. Hindi mo na ako Ben and Ben, di ba? Pero Nangyayari feeling ko- yun. Feel ko, nirecord ko. Oo. Oh my God, di ba? Parang- Nasa- ano siya eh, yung, minsan nga iisipin mo parang, may Pinoy ba dito? Pinoy yung yun nag-ano? na nga, Pinoy yung yung, mamaya yung ano, Oo. yung hotel lobby. well, madalas din may Pinoy talaga. Kaya, let's go Pilipinas. Pero, Adjust na ba kayo doon? I'm sure, Oo. randomly na may nagsabi sa'yo, may nagpadala sa'yo. Dito sa Korea. or sa- naranasan na rin namin po yun na ibang lahi, pinapatugtog yung song namin. Siyempre nakaka-proud. Very grateful kami dun. Kasi yung iba sa lugar na yun, di pa namin nakarating. di pa nga kami nakakapuntang Korea eh. Pero, Totoo ba? opo, pero balita namin yung Malakas kayo doon. yung Malakas leaves kayo. talagang actually sabi nga nung ibang Korean friends namin na totoo talagang hindi lang siya yung parang promo lang. Promise. Talagang Totoo tinantog siya. talaga, Tokyo. tinantog pala talaga yung mga kanta dun. So nakakatuwa lang. Kasi ano din po eh, parang kaya rin kami natutuwa do kasi pangarap din namin siya na in a way yung alam niyo by now alam niyo naman po yung lalim nung purpose nung bakit namin ginagawa lahat ng to. Bakit kami nagsusulat ng kanta, ba't kami nagpa-perform. Pero this year, na-realize namin na gusto naming paabutin yung purpose na yun sa ibang lahi. Oh. Kaya, kung nauna na yung mga kanta Why doon, not? edi ayos. Pero, sana someday din makatugtog kami. Kasi iba rin yung live performance. And you've been doing it already. Opo, actually, very recently, tumugtog kami sa Malaysia. Sa isang ASEAN Music Festival. And ang dami namin na-experience doon. Talagang nakakilala kami ibang artist, galing Thailand, galing Indonesia. And nakatugtog kami ng music namin doon. Nung una kabadong-kabado kami kasi lilima lang yung Pinoy doon. Parang sa mga 500 plus people. Puro Malaysian. Pero nakakatuwa kasi yung music talagang universal. Nung nagsimula na kaming tumugtog, naranasan namin na talagang parang ang saya lang, ang sarap. Parang yung reception nila sobrang welcome. At we took that as a great sign na we're doing something right. And hindi kulang natin dun sa leaves ulit. Because Mental Health Awareness Month.
month is mental health awareness month. Okay, go. Pwede ba magpasample naman ng gifts? Ayun. Yan. Gabi ka, Bo. Sino yung advocacy Oo, nila? may last year sa amin. Oo. Ayun. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Bravo! Hey. And of course, alam niyo naman na isa yun sa poignant na mga ginamit sa sold out na One More Chance the musical. Yes. How do you, syempre, you were saying about your goal as a band to get your music across different places. And now, but here at home, it's really just, it's hitting close, and kumbaga bullseye na kayo, di ba? Nagawa niyo na, top na kayo. Pero dito, yung One More Chance talagang, it's also because of your songs, it's doing so well. Well, actually, yung na-mention ko kanina pong goal namin of being able to share music to other races is one part of it, but also another part of our goal is to really take care and cultivate our relationship with our listeners here. And see One More Chance, as fans of One More Chance ourselves, talagang very happy kami doon kasi ang ganda nung pagkakagamit ng music. Na yun para po sa mga para siguro gusto rin namin ma-recognize na skill din yun yung paglapat ng musika sa script nung Oo. na yung writer, Say that yung music director nung sila Mike, talaga grabe yung pusong inalay nila doon. Sabi nga ni Mike parang ngayon lang ulit ako nakita ng araw kasi talaga siya, talagang pinagpuyatan nila yung mga yung pagtahi. Kaya sobrang grateful kami. Nung napanood namin, di ba? Anong reaction niyo? Ano reaction yung napanood? Sobrang nakakaiyak kasi First 5 minutes pa lang. oh, opening pa lang Grabe eh. yung Oh, opening. yung opening pa lang parang ano ba to? Pero yung nakakatuwa kasi parang nung napanood namin siya, audience kami nun eh. So parang minsan lang mangyari sa amin yun na nakikinig kami ng music namin na hindi kami. Diba? So parang, pero idagdag mo pa doon na nilapat siya doon sa sobrang iconic na kwento, yung One More Chance, na marami sa amin na fans nga kami even before. Tsaka sa puso ng mga Pilipino talaga, sobrang iconic siyang pelikula eh. So, grabe nung parang in disbelief kami na kung paano ginamit yung mga songs. Kasi maraming songs doon na sobrang sa ibang context siya ginamit dun sa kwento, na sobrang galing. Kasi kahit kami hindi namin ma-imagine na pwede palang tong song na to, ito yung situation na paggagamitan niya. So yun, nakakatuwa na makita, ma-witness din yung songs na mag-grow sa ibang klaseng kwento. Without spoiling, as a band, ano yung ano yung most favorite part niyo ng musical? Yung song na Upuan, Kasi Kasi, aside from it being a song na super love namin, totally binali talaga yung meaning ng song and ginamit siya sa isang way na di talaga siya namin na-expect. Pero sa each bit of the scene and sa bawat bitaw ng lyrics, parang, what? Ang astig sa boses ni Agnes. Pero ang galing din na as artists, right? You protect your pieces na you were so generous. Kasi I think yung project kasi talaga na yun, yung creative alignment ng mga bagay, yun yung isa. At saka yung mga taong nakapaloob dun sa production. Tiwala namin kasi dun sa PETA. Ever since fan kami ng PETA, yun din. Fan kami ng PETA. Actually, even before we got to actually know them
and be friends with a lot of them. Kilala namin sila at fan kami nung work nila. I mean, di ba, Rock of Ages pa lang, Oo. ganyan. And even before that, lahat ng mga musical nila. Kaya, nung finally nag-align, Oh, never Grabe. kami nagka-doubt. Like, the whole time wala kaming, hala, sana maganda yung turnout nito. Parang wala Yes. kaming ganun talaga. And then when we finally got to watch it, tapos the whole thing just played out, we're like, yes. Yes and yes. favorite din namin yung Yes. lang yung Oh, pag-ibig. yun lang yung Grabe yun. Oo.